Never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's not that I feel your grace fall like rain from every fingertips, washing away my pain. I still believe in your faithfulness, and I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. Though the questions still fog up my mind, the promises I still seem to bear. Even when answers slowly unwind, it's my heart I see you prepare. But it's now that I feel your grace fall like rain from every fingertip, washing away my pain. I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. The only place I can go is into your arms when I throw to you my feeble prayers. And in brokenness I can see this was your will for me. Help me to know you are near. I still believe in your faithfulness, and I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. I still believe. I still believe. I still believe. Tawag sa pagsamba mula sa mga ngaral 7, talatang 14. Magalak ka kung mainam na takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng taglay namin ngayon. Salamat, Panginoon, sa biyaya na binibigay mo sa araw-araw na aming pangangailangan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po, Panginoon, ay maliit o malaki, Panginoon, ito ay aming hinihingi na kapatawaran sa iyo. Sa aming pananambahan sa umagang ito, manguna ka sa amin at ikaw, Panginoon, ang maging sentro na aming puso at isipan. At anuman, Panginoon, yung maririnig namin mga salita mo, nawa, O Diyos, may i-apply namin ito sa aming mga buhay.
Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa amin. At ikaw, O Diyos, ang siyang manguna. At ingatan mo kami, Panginoon. At ilayo mo kami, O Diyos, sa anumang uri ng sakit, Panginoon, na nangyayari dito sa mundo. Salamat, O Diyos, sa ito na pinagkakatiwala ang lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko.
teksto na ating pagbabatayan ngayon ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 17, talatang 1 hanggang 10. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Niluluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng mga gawang ipinapagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Sa iyo rin ang kaluwalhatiang aking tinamo. Sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinapahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinutupad nila ang iyong salita. Ngayon nakilala nila na ang lahat ng mga bagay ay nasa akin, ay ibinigay mo mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin nang ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbubuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay sa iyo, at ang mga sa iyo ay sa akin, at ako'y luluwalhatiin sa kanila. Ang ating pagbubulay ngayon ay pinamagatan kung intimate with God. So, sa estado ng ating pananampalataya natin sa Diyos, gaano ba natin masasabi yung pagiging malapit natin sa Diyos o intimate with God? Sa ating teksto na pinagbubulayan, makikita natin yung intimacy ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama. At sa talatang 4 hanggang 5, makikita natin dito na kung gaano kalapit yung ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama, na nagnanais ang Panginoong Hesus na parangalan siya ng Diyos Ama tulad ng pagpaparangal sa Kanya bago siya nagkatawang tao. So kung babalikan natin yun yung nais ng Panginoong Hesus na gawin sa Kanya ng Diyos Ama. Tanong, mahirap ba ito para sa Diyos Ama? Yung nais ng Panginoong Hesus? Sagot ay hindi. Dahil sa intimacy ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, dahil sa intimacy, kung babasahin natin yung talatang 6 hanggang 8, makikita natin dito yung intimacy o yung pagiging magkalapit
ng Diyos Anak sa Diyos Ama. Kaya yung hinihiling ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama ay hindi mahirap para sa ating Diyos Ama. At marahil ito yung naging inspirasyon ng sumulat ng Hebreo, Kabanata 1, kung saan kung babasahin natin dito tuwirang ipinapahayag, pinaparangalan ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Kung babasahin po natin yung unang kabanata ng Hebreo. Na yung karangalan na ibinigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak sa ating Panginoong Hesus, dahil ito sa pagiging malapit nila o yung intimacy ng Diyos Ama sa Diyos Anak. At ang karangalang hinihingi ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama ay hindi niya ito hinihiling dahil siya ay Diyos Anak. Kung babasahin natin, kung babalikan natin yung Pilipos Kabanata 2 talatang 6 hanggang 8, ang sabi dito ay na bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay ng nararapat na panangnang ang kapantay niya sa Diyos, yung pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Ninais ng Panginoong Hesus na kahit sa pagkakatawang tao niya, yung intimate na meron siya ay hindi mawala. So kung paano nung mga time na hindi pa siya nagkakatawang tao, makikita natin yung intimate nila yung pagiging isa nila kahit sa paglikha. Kung babasahin natin yung Genesis, makikita natin yung pagiging isa nila, yung pagiging malapit nila. So makikita natin yun yung nais ng Panginoong Hesus nung nagkatawang tao siya, na yung intimacy, yung pagiging malapit niya sa Diyos Ama, sa kanyang Ama, ay hindi mawala kahit nagkatawang tao siya. So hindi mahirap to pwede, dahil sabi sa Pilipos, hindi niya inaring ganap hindi niya ginawa yung pagiging kapantay niya ng Diyos, na kung pwede kaya niyang gawin na mas higher siya, hindi na siya dumaan sa mga ganung proseso. Bakit? Diyos siya Pero hindi yun ang nais ng Panginoong Hesus. Ang nais niya, kahit sa pagkakatawang tao, ay maranasan niya pa rin yung pagiging malapit niya o yung intimate niya sa ating Diyos Ama sa kanyang pagkakatawang tao. So
yung manatili silang iisa ng ating Diyos Ama. At may ginawa ang ating Panginoong Hesus para manatili yung paging isa nila ng Diyos Ama. So sa number 1 na ginawa niya ay yung pagbabautismo. So makikita natin sa Mateo kabanata 3 talatang 13 hanggang 17 yung pagbabautismo na ng ating Panginoong Hesus. So dito nakikita natin yung senaryo dito, kung alam natin yung istorya na to, na ayaw pang pumayag ni Juan Bautista na i-baptize niya si Jesus Christ. Ang gusto niya, siya pa nga yung bautismuhan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ninais pa rin ng Panginoong Hesus na bautismuhan siya ni Juan Bautista. So, ano ba yung kahulugan ng pagbabaptize o yung pagbabautismo? Sa Bible, ang pagbabautismo ay hinahambing sa paglilibing. Mababasa natin ito sa Roma kabanata 6 talatang 4. Roma kabanata 6 talatang 4. Ang sabi dito, tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo na makakakalakad sa panibagong buhay. Ganun din yung ipinapahayag din sa Colosas na sa Colosas kabanata 2 talatang 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo'y muling binuhay nakalakip niya sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos at muling bumangon sa Kanya sa mga patay. So, ipinapakita dito yung ginawa o yung example ng Panginoong Hesus kay Juan Bautista, na siya na nasaan yung Diyos na nagkatawang tao ay kailangan niyang maranasan yung pagbabautismo. Ang sabi, ang bautismo ay sa tubig, sumasagisag sa pagkamatay ng isang tao sa kanyang dating pamamaraan ng pamumuhay at pagsimula ng bagong buhay bilang Kristiyano na nakalaan o nakaalay sa Diyos. Ito ang kaayusan ng Diyos na magkaroon ng malinis na budhi ang tao na salig sa pananampalataya niya sa hain ni Jesus. So makikita natin yan sa unang Pedro kabanata 3 talatang 21. Na ayon sa tunay na kahawig ng anyong kahawig, ngayon nangangaligtas sa kumutuwid bagay
ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na mangguli ni Jesucristo. So, yun yung nais ng Diyos sa atin na yung paglapit natin sa Kanya, yung may pagbabago. Kaya itinuro ito ng Panginoong Hesus sa Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Tinuro niya ito sa mga alagad na ituro sa kanila yung lahat ng ituro ng mga alagad yung lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus, at pag tinanggap nila, bautismuhan. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesus siyang naging mabuting halimbawa patungkol sa pagbabautismo. So, sa atin, tayo ba, anong mabuting halimbawa ang makikita sa atin? Yung pagiging Kristiyano o yung pagiging tagadak natin? Ano yung makikita ng iba sa atin? So, doon tayo tinuturuan ng Panginoong Hesus sa mga ganitong bagay na dapat nagre-reflect sa atin o kita ng ibang tao yung intimacy o yung intimate natin sa Diyos. So, pangalawa na ginawa ng Panginoong Hesus ay yung pag-aayun. So, sa Marcos kabanata 1 talatang 12 hanggang 13, makikita natin dito na ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno pagkatapos mabautismuhan siya. Pinapunta siya ng Holy Spirit sa ilang para mag-ayuno sa loob ng 40 days. So, tanong, bakit sa ilang pinapunta ng Holy Spirit si Jesus? So, bakit? Kasi dito, nais ng Diyos yung quality time na ibibigay natin sa Kanya. Kaya nga tayo may quiet time, meron tayong kanya-kanyang devotion. Nais niya na yung pakipag-niig natin, yung pakipag-ugnayan natin, yung pakipag-intimate natin sa Kanya quality. Kaya nga ako mas ninanais ko na magbasa ng Bible pag madaling araw kasi tahimik na tahimik so walang istorbo sa'yo. Ganito din siguro naiisip ko yung kung bakit sa ilang, kasi wala namang ibang tao dun ang nakalagay pa nga dun yung mga mababangis na hayop, pero mababasa mo dun na protected ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos Ama sa pamagitan ng mga angels, ng mga anghel. Kaya ang gagawin lang ng ating Panginoong Hesus dun ay makipagniig, makipag-ugnayan sa Kanyang Ama, sa ating Diyos Ama. So, quality time yung nais ng Diyos sa pakipag-ugnayan natin sa Kanya. Na nagnanais na makita ang Diyos, at nilalayo muna natin yung ating sarili sa
sa mundo. So, di ba, kaya nga tayo minsan, naalala ko nung kabataan ako sa Balagtas UMC, may retreat So, kukuha tayo ng kung sino man yung mag-o-organize niyan, may CI, may ano, nilalayo natin yung sarili natin sa mundo. Kukuha tayo ng lugar kung saan pwede tayo makipagniig sa Diyos. Wala tayong ibang gagawin kundi pag-aralan ng kanyang salita, magbulay, manalangin, at magpalakasan sa isa't isa. So, yung quality time, yung ibinibigay natin sa ating Diyos kapag nakipagniig tayo sa Kanya. So, inilalayo natin yung sarili natin sa mundo. So, may isa ngang awitin na paborito rin to ni Kuya Eli, ay yung awit ng Musikatha, yung Manatili. Ang ganda ng mensahe ng awit na to. Sabi niya rito, kantahin ko na lang kaya para mas madaling kantahin. Sabi, manatili sandaling ito, di mapawi ang pagyakap mo sa unayang kabanalan. Ay dalangin ko sa'yo, manatili sandaling ito, di maglaho pa sa piling mo, sa pagpisan ng kalwalhatian at paglisan sa kasalukuyan ay hindi pa marating ang hangganan. Ang ganda po ng mensahe ng song. Pero kahit dun sa gumawa ng song, kahit siguro isang buwan siyang nagkaroon ng quality time sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos, bitin pa rin siya. Sabi niya doon sa dulo ng kanta, hindi pa niya rin narating yung hangganan. Kasi yung babalik ulit tayo sa mundo. Naalala ko noon nung 2 days akong hindi pumasok at wala akong ginawa kundi makinig sa 702, maghapon at nood ng konting balita, tapos makinig ulit sa 702 DCS. So yung pakiramdam ko nung parang wow, parang flow ako ng Holy Spirit. Sabi ko sa asawa ko noon, parang ang sarap ng ganitong pakiramdam na nakababad ka sa salita ng Diyos. Pero sabi niya, hindi naman pwedeng paano yung kakainin natin. So, pinapakita ng song dito na dapat quality time yung ibibigay natin sa ating Diyos. Na sa awit na ito, itinuturo sa atin na dapat ay nagnanais tayo na laging makita ang Diyos. Hindi man tayo laging nagre-retreat, lalo na ngayon, panahon ng pandemic, may mga buwan na nila-lockdown ng mga areas natin, sapat na sa Panginoong Diyos yung oras na ilalaan mo, yung quality time na pwede mong ibigay sa Kanya. Pangatlo na ginawa ng Panginoong Jesus para manatili yung Kanyang
ah, intimacy sa ating Diyos, sa kanyang Ama, ay yung pananalangin. Sa Mateo Kabanata 26, talatang 30 hanggang 45, makikita natin dito yung pananalangin o yung pananalangin ng ating Panginoong Hesus dito bago siya ipako sa krus, bago siya pagkanuno ni Judas, na nanalangin siya sa Panginoong Hesus, na sabi niya dito yung sabi niya, ibig niya sanang lumampas o wag na maranasan yung paghihirap o yung pagdurusa na kanyang dadanasin. Pero ang sabi niya rito, yung kalooban pa rin ang mangyari, Ama. So, ilang beses siya, 3 beses yata na nagpabalik-balik siya para gisingin yung mga alagad, makisama sa kanyang pananalangin. So dito makikita natin na yung pakipag-ugnayan ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. So, pantao pa rin yung pakipag-ugnayan niya. Pwede naman siya makipag-usap sa Diyos, Diyos sa Diyos. Di ba? Pero pag ginawa niya yun, paano na yung mga kasama niya mga alagad, di ba? Sa awit, pag nangusap yung Diyos, halos magunaw yung earth. Kaya ang ginawang forma ng pakipag-usap ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, ng ating Diyos Ama, ay sa forma ng pananalangin. Dahil siya yung nasa katawang tao, siya yung nagkatawang tao. Bagamat pwede siyang makipag-usap sa kanyang Ama na Diyos sa Diyos, pero ninais niya na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin. So sa senaryong ito, makikita natin yung intimacy ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Kung gaano siya makahiling sa ating Diyos, at kung itutuloy natin yung basa ng Ebanghelyo, lalo na sa panahon ng mga alagad, tama si Kuya Eddie. Yung una, yung mga alagad, hindi sila werbers, hindi sila aral, o ano ba tawag doon? Hindi pa sila ganun kaalab o ganun kalapit sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ang siguro ang takbo ng utak nila ay makalaya sila sa pagkakabihan sa Roma. Ngunit higit pa ron yung ibinigay na kaalaman ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Kaya yung sinabing babautisman kayo sa Holy Spirit, kaya makikita natin yun, talagang naging maalam sila sa salita ng Diyos. At yun, wala rin silang ginawa wala pang church nun kundi mga bahay-bahay prayer, fasting. Kung mababasa nyo, kulang sila ng isang apostol, ng isang disipulo, bago sila magtalaga ng panibagong disipulo. Dinaan muna nila o inuna muna nila yung prayer and fasting and prayer. At
nung maideklara na ng Holy Spirit kung sino dapat piliin. Ganun din sa mga gawa, ganun din kay Pablo sa isa niyang kasama. Ganun din ginawa ng mga alagad. Fasting and prayer. Then nung sinabi sa kanila ng Holy Spirit yung dapat gawin, nakapag-desisyon sila. So, dito makikita natin na lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay indikasyon na kailangan magbago ng isang mananampalataya. Kailangan muna niya ma-born again o magkaroon ng bagong pagkatao. Malinaw naman sa sinabi sa mga propeta yung patungkol sa ating Panginoong Hesus, na lahat ng kanyang sinasabi ay totoo, na lahat ng kanyang pinapangaral ay totoo. Bakit? Kasi lahat ng yun ay naranasan niya. Lahat ng yun ginawa niya. Hindi niya lang basta sinabi yun. So sa atin, gaano ba tayo paniniwalaan ng mga nakapaligid sa atin? Tulad lang ba tayo ni Bossing Big Soto na may biro doon na sabi mo, Bossing gagawin mo to. Ang sagot ni Bossing, sinabi ko ba yun? Ganun ba yung ating pamantayan din, na kapag meron tayong paninindigan, parang maangan o nakakalimutan? So paano natin mapapalaganap o maisishare pa ng mas malawak yung salita ng Diyos? So dito, nung nakaraang linggo, napanood ko yung sermon ni Kuya Anton, at hindi ko makakalimutan yung tanong niya, nilista ko pa. Ang sabi niya ay, sasabi niya doon sa sermon niya, sa mensahe niya ng nakaraang linggo, meron ba tayong relationship sa Panginoong Hesus? O meron ba tayong ugnayan sa Kanya? Yun yung tanong niya. So, at ito pa, sinundan niya pa ng tanong, anong basehan natin sa relationship natin sa Panginoon? So sabi niya, ito ba yung pagsimba mo, yung Sunday? Ito ba yung laging nandun ka, naglilingkod? Ito ba yung laging umaawit ka? Ito ba yung laging dahil opisyalis ka, o dahil isa kang manggagawa ng Diyos? At yung kasagutan diyan sa tanong ni Kuya Anton, tayo at ang Diyos lang ang nakakaalam ang pwede nating isagot na kung meron ba tayong relasyon sa ating Panginoon, o meron tayong tunay na ugnayan sa Kanya, o alam na ng Diyos yung basihan ng ating relasyon sa Kanya. Yung nabanggit ko ng una ay pagkilos ng ito. Pwedeng ginagawa mo ito dahil ayun yung sinasabi, pero dapat gaya ng sinabi ni Kuya El, yung 10 utos, sabi nga ni Jesus ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. So number 1 pa rin yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi ganun yung ating Diyos, ganun ang ating Panginoong Hesus.
yung pag-ibig nila sa atin. Kaya tayo, yung pag-ibig natin sa Diyos, ito yung magdidikta ng mga bagay na dapat natin gawin. At hindi ito para sa Diyos. Yung mga ginagawa natin pagsunod sa Kanya, kung tutuusin, kung iisipin mo, parang tumatalbog eh. Pag once na ginagawa mo, oo, ginagawa mo to para sa Diyos. Pero in the end, balik sa'yo to eh. Benefits to para sa'yo. Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, yung sinasabi mong ginagawa ko ito para sa Diyos. Tama. Pero ang talbog nun sa atin pa rin. Sa atin pa rin yung benefits. So, tanong, nire-level up ba natin yung intimacy natin sa ating Diyos? Nire-level up ba natin? Nabanggit ko na ito nung mga nakaraang sermon ko. Mga kapatid, yung tunay na pagsamba sa ating Diyos, nagsisimula ito sa paglabas natin sa church. Sabi niya sa Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanghi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dito nag-uumpisa o dito nagsisimula yung tunay nating pagsamba sa Diyos. Yung pagdating ng Sunday, babalik tayo sa church. Ipinapahayag natin yung victorious natin sa ating Diyos. O, dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema. Alam natin victorious tayo dahil kasama natin ang Diyos. Dahil sinusunod natin yung Kanyang kalooban. Dahil nakikipag-intimate tayo sa Kanya. Kaya, mga kapatid, napakaidam kung nile-level up natin sa buhay natin yung pakipag-ugnayan natin, yung pakipag-intimate natin sa Diyos para sa bawat araw na daraan sa ating buhay. Masasabi natin yung tunay nating relasyon sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, na ngayon ay ipinapahayag niyo po sa amin kung paano kami makipag-ugnayan sa inyo. Ang nais niyo po ay the best quality na pakikipag-ugnayan sa inyo. Hindi yung maisip lang namin na lumapit sa inyo kung kailan kailangan. Ang nais niyo po, Panginoong Diyos, ay sa bawat araw na daraan sa aming mga buhay ay lumapit kami sa inyo, O Diyos. Makipag-ugnayan kami sa inyo, makipag-intimate kami sa inyo. Yun ang nais mo, na mas mapalapit pa kami sa inyo. Nalulungkot kayo, O Diyos, kung kami ay lumalayo, kung ang tingin namin yung kasalanan ay hindi karapat-dapat na
na lumapit pa sa inyo. Nalulungkot kayo, O Diyos. Ang nais nyo na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakasala ay lumapit kami sa iyo, O Diyos. Magpalinis kami sa iyo, O Diyos. Humingi kami ng tawad sa inyo, O Diyos. Pagsisihan namin, O Diyos, ang aming mga nagawang kasalanan. At magpatuloy kami sa pag-ibig namin sa inyo, sa dati namin pag-ibig sa inyo, O Diyos, na kung saan ay mararanasan namin na kung gaano ka kalapit sa amin, kung gaano ka talaga lumalapit sa amin, na hindi ka na malungkot dahil kami mismo yung lumalayo sa inyo. Kaya po Panginoon, ninanais nyo na sa bawat araw na daraan sa aming mga buhay ay makipag-ugnayan kami sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa pagpaalala niyo po sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan at kapatagang espiritual, ngayon din physical, Panginoon, upang lubusan namin maibigay yung quality time na pakipag-ugnayan sa inyo, O Diyos. Muli, Panginoon, pinupuri po namin kayo, O Diyos, sa umagang ito. Sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Pagligtas. Amen at Amen. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama, lumalapit kami sa inyo na may kapakumbabaan ng loob, nagtitiwala at naniniwala sa inyong kapangyarihan. Lumalapit kami sa karapatang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng anak ng si Jesus. Binigyan mo kami ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At sa ngayon, Panginoon, sa karapatang yan, lumalapit kami sa inyo, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng inyong kahabagan at ng kasagutan, Panginoon, sa aming mga kahilingan. Idinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy ka manguna. Patuloy mo, Panginoon, pagalingin ng mga sakit ng lipunan. Panginoon, dinadalangin namin, O Diyos, na hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng conviction, Panginoon, ng mga gumagawa ng mga matitinding kasalanan sa aming lipunan. Ang dalangin namin, O Diyos, ay ang banal ng Espiritu, O Diyos, na mangusap sa kanilang mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na daling mo sila, O Diyos, sa kalalagayan na masalamin nila ang kanilang sarili, kung ano ang dapat nabaguhin sa kanilang mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, makagagawa nito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming Pangulo. Inihiling namin, Panginoon, ang tamang direksyon mo, Panginoon, na ibigay mo sa Kanya. Huwag mong hayaan makinig siya kung kani-kanino lamang, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, makinig siya sa inyong tinig. Gabayan niyo siya at patnubayan, Panginoon, at dalhin niyo siya sa tamang mga desisyon. At hindi po biro ang tinatahak namin bansa. Kailangan namin ng isang Pangulo, Panginoon. Isang Pangulo na pangunahan kami patungo sa pagkakaisa, patungo, Panginoon, sa ikapagtatagumpay namin sa pandemyang ito, sa kung ano man sitwasyon meron namin bansa. Panginoon, itinadalangin po namin, Panginoon, na hawakan mo ang Diyos ay Pag-ibig Christian Fellowship. Hawakan mo, Panginoon, kami bilang isang lokal na iglesia mo, Panginoon. Pagkaisahin mo kami sangayon sa inyong pag-ibig at sa diwa at pagkakaisa, Panginoon.
Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigkis sa amin, O Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, na lahat ng pagawain namin, O Diyos, ay tugunan mo. Hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang magkaloob ng mga pangangailangan ito upang patapos namin ng mga pangitain ito na ibinigay mo sa amin. Ang hangad namin, Panginoon, ay maging mabuting daluyan ng inyong tulong at pagpapala, Panginoon, sa aming komunidad. Panginoon, kung ano man ang mga pinaplano namin, adikain namin, O Diyos, hayaan mong ikaw ang magpala. Hayaan mo ikaw ang patuloy na gumamit sa amin. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang kaloob ng banal na Espiritu ay gumawa at kumilos sa bawat kapatid. Hindi namin hangad, Panginoon, na kumikilos lamang sa ngayon sa kung anong kakayahan meron kami. Ang hinihingi namin, Panginoon, ay ang inyong kakayahan na meron kayo. Pagkaloob niyo sa bawat isa sa amin ito, Panginoon, bawat isa. At hayaan mo maglingkod kami, hindi sa sarili naming kakayahan at sa pamamagitan lang ng aming kalakasan, kundi sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Aming Ama, patuloy mong ingatan ang bawat kabilang sa bawat pamilya, bawat kapatiran, Panginoon, mga nanay, ang mga tatay, ang mga kabataan, Panginoon. Hawakan niyo sila at ikaw, Panginoon, na mag-ingat. Hindi po biro aming kinakaharap na suliraning ito tungkol sa pandemya. Naniniwala po kami, O Diyos, na higit na makapangyarihan ka, O Diyos, kesa sa virus na to. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, hawakan niyo kami. Panginoon, pinapanalangin po namin ng mga may sakit na pinagdaraanan ng Vicente family. Patuloy ka, Panginoon, humawak sa kanilang mga buhay. Hayaan mo ang kapayapaan na hindi masahid na pinakamataas sa pag-iisip ng tao, ang siya mag-ingat ng kanilang mga puso at ng kanilang mga isip. Panginoon, nadalangin po namin ang Suarez family. Hindi po biro, Panginoon, ang mawala ng ama sa tahanan. Hindi rin po biro, Panginoon, na sa mga ganitong panahon na hindi inaasahan ay mawawalan sila, Panginoon, ng minamahal sa buhay. Hinihiling namin ang iyong gabay at patnubay sa kanila. Patuloy ng iyong pag-ibig ang siyang kanilang maranasan. Patuloy ng inyong presensya, O Diyos, ay manatiling malapit sa kanila. At maranasan nila, O Diyos, na hindi ka malayo sa kanila. Panginoon, nadalangin namin ang Ramirez family at ang Likuanan family. Hinihiling namin, Panginoon, ang tuluyang paggaling ni Rachel at ang kanyang husband, Panginoon, ang kanyang asawa. At ang mga bata, Panginoon, na naapektuhan ng karamdamang ito o anumang virus, Lord, i-restore niyo sila, Panginoon. Panumbalikin ninyo, Panginoon, ang dati nilang kalalagayan, ang dati nilang lakas, ang dati nilang kalusugan. Kaya, Panginoon, mapaghuwagian nila ang virus na to. Nadalangin namin ito, Panginoon. Nadalangin namin itong Ramirez family at Likuanan family. Lahat sila, O Diyos. Hipuin nyo. Pagalingin nyo mga may sakit. Palakasin nyo ang resistensya nila. Palakasin nyo ang kanilang immune system, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, si Pastor Orbe, Panginoon, si DS Orbe, Panginoon, ay kasalukuyan, Panginoon, nakikipaglaban, O Diyos, at nakikipagbuno sa virus ding ito, Panginoon, ng COVID. Inihiling namin, Panginoon, ang paghawak mo sa kanya. Panginoon, i-restore mo siya, Panginoon. Kailangan mo pa siya, Panginoon, sa ministry. Marami pa, Panginoon, tao na nangangailangan sa kanya. Kaya mo, Panginoon, ibigay mo sa kanya ang complete healing, O God. Palakasin mo siya. Pabalikin mo siya sa dati niyang kalalagayan, Panginoon. Panginoon, ang Cohen family, kaya mo, Panginoon, na patuloy kang humawak sa kanila. Gabayan din sila at pagtubayan sa direksyon na saan mo sila dinadala. Kaya mo maranasan nilang yung provision. Naniniwala kami na ang Panginoon na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan sangayon sa kanyang kayamanan, sangayon sa kayamanan ng aming Panginoong Jesus. Patuloy mo ibuhos sa kanila, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Panginoon, nadalangin po na si Jean Tangonan. Kaya ang Panginoon na kung anumang operasyon to na kanyang kakaharapin, bigyan mo siya ng lakas ng loob. Pagalingin mo siya, Panginoon. At kaya mo manumbalik ang dati niya kaagad na kalakasan. Kaya mo makarecover siya kaagad, Panginoon, ng mabilis. Panginoon, dinadalangin po na si Kenneth Castro. Complete healing po. May sakit siya sa puso. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Restore mo ang kanyang heart into its normal state in Jesus' name. Kaya mo, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay sumakanya at ang inyong kalingat pagmamahal ay naway maranasan niya. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa paggawa at pagkilos mo sa aming mga buhay lahat, Panginoon.
na bawat kabilang, O Diyos, sa DAP. Panginoon, nagpapasalamat din po ang Pacheco family sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa kanilang buhay. Lahat sila sa kanilang sambahayan, Panginoon, ay negative sa COVID. Salamat po, Panginoon. Pasasalamat din, Panginoon, mula sa Ramirez family at ng Likwanan family. Naaayos na, Panginoon, ang kanilang kalalagayan. Si Kuya Body, Panginoon Kohing, nagpapasalamat po, Panginoon, kami para sa kanyang buhay dahil sa pagpapagaling mo sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, idinadalangin namin patuluyan ang bawat kapatid na mayroong pangangailangan, no, Diyos. Marahil mayroong financial na problema, marahil mayroong mga walang trabaho, mayroong mga sitwasyon, no, Diyos, na hindi nila alam paano susolusyonan. Dalawin niyo sila, Panginoon. Iparanas mo, iparamdam sa kanila na ikaw ang Panginoon na nagbibigay katugunan sa aming mga suliranin. Panginoon, yung mga humihina ang pananampalataya, Panginoon, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Iparanas mo sa kanila at iparamdam mo, Diyos, na gumagawang totoo ang iyong kapangyarihan. Aming Ama, ibinabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng kalulatian. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya nawa ang patuloy na magpala sa inyo bawat isa. Mag-ingat at naway bigyan kayo ng kanyang kapayapaan na hindi masahid o pinakamataas sa pag-iisip ng tao. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.